Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have just landed at Ninoy Aquino International Airport. The local time is 4:15 p.m. and the temperature is 31 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Therese Luis Vallejo Olivares pagkatapos niyang marinig ang boses ng piloto. Bumaling siya sa matalik na kaibigang si Nadine na katabi niya sa upuan at kasama sa flight na yon. Ang gwapo talaga ng boses ni Franco, no? Kinikilig na anya sa kaibigan. Naiiling na natawa si Nadine. My gosh, Therese, I can't believe na niyaya mo ako mag-round trip pa Singapore para lang makasama sa flight niyang kinababaliwan mong piloto. Ang tinutukoy nito na kinababaliwan niyang piloto ay ang kapitan ng flight na yon, si Captain Franco Sevilla. Piloto ang binata sa Vallejo Airlines, ang airline company na pag-aari ng pamilya ng ina ni Therese. Bunsong anak si Therese ni Sidney Vallejo, ang dating CEO ng Vallejo Airlines. Sa kasalukuyan, ang kuya niyang si Theron James o Teddy ang CEO ng kumpanya matapos bumaba sa posisyon ng kanilang ina. Nang malaman ni Therese na may flight ng araw na yun si Franco pa Singapore, ginamit niya ang connection niya upang makasakay sa flight ng binata. Mauna ka na bumaba ha, pupuntahan ko pa si Franco sa cockpit. Anya sa kaibigan. Fine, magkita na lang tayo sa Starbucks. Sagot nito. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magsibabaan ng mga pasahero ng eroplano kasama ang kaibigan. Nang maubos sa mga pasahero, kinausap ni Therese ang isang crew upang dalhin siya sa cockpit ng eroplano. Hi, Miss Olivares. Bati kay Therese ng isang pilotong nakasalubong niya sa pasilyo. Ginantihan niya ng ngiti ang first officer bago nilagpasan. I'll just inform Captain Sevilla, ma'am, and then you can go inside. Wika kay Therese ng flight attendant pagdating sa labas ng cockpit. No problem, sagot niya. Kinagat niya ang ibabang labi at inayos ang buhok habang naghihintay sa labas ng otorisadong pinto. Kulang 1 minuto ang lumipas bago muling bumukas yun. Kasabay ng paglabas ng flight attendant ay sinenyasan siya nitong pumasok na. My goodness, ang gwapo talaga niya. Sambit ni Therese sa isip nang masilayan si Franco. Halos mahigit ng dalaga ang hininga. Malalim ang itim na mga mata ng lalaki, matangos ang ilong, natural na mapula ang mga labi, at perpekto ang tabas ng panga. May nunal ito sa kanang sentido na lalong nagpadagdag sa apil nito. Bukod sa walang kapintasang muka, matangkad at matipuno ang binata, kaya naman bagay na bagay dito ang suot na uniformeng pangpiloto. Miss Olivares, bati sa kanya ni Franco sa formal na tono. Ngumiti siya rito. Hi, Captain Sevilla. Franco. Kilala nila ng binata ang isa't isa. Matalik na kaibigan kasi si Franco ng pinsan ni Therese na si Malakay Vallejo, ang panganay na anak ng kanyang tito Cairo. Unang beses niyang nakilala si Franco ay noong kasal ng kuya Malakay niya 7 taon na nakararaan. Sa unang beses na pagkikita nilang yun ng binata ay agad na nakuha nito ang puso niya. Sa halip na gumanti ng ngiti si Franco ay umangat ang makapal na kilay ng binata. What are you doing here, Miss Olivares? Gusto ko lang mag-thank you, Franco, para sa smooth na flight. You don't have to thank me, Miss Olivares. I'm just doing my job. You're too formal, Franco. Therese na lang, para kang hindi best friend ni Kuya Kai. Bumuntong hininga ito. Enough with the pleasantries. Why are you really here, Miss Olivares? Tumikim siya at bahagyang kinagat ang ibabang labi. Well, narinig ko kay Kuya Kai na wala ka raw dinidate ngayon. Is that true, Franco? If that's true, I don't think it concerns you, Miss Olivares. I told you I like you, Franco. Of course, knowing you're single right now concerns me. 1 taon na nakalilipas nang maglakas ng loob si Therese na aminin kay Franco ang nararamdaman. Sa kabila ng pagtanggi sa kanya ng binata, ay hindi nabawasan ang nararamdaman niya para rito. Sa halip ay lalo lamang lumalim ang damdamin niya sa lalaki. Kaya naman patuloy siya sa paglapit kay Franco kapag may pagkakataon upang subukan ang binata. And I already made it clear that I don't like you, Miss Olivares. Supladong sagot ni Franco. Binaliwala niya ang tila kurot sa puso. Sa halip ay muli siyang umiti. Kapag nakadate mo ko, magbabagong isip mo, Franco. I have no interest in dating a little girl, Miss Olivares. Hindi ako cradle snatcher. Cradle snatcher? I'm already 24, Franco. Hindi na ako bata. Paano ka magiging cradle snatcher kapag tinate mo ko? And I'm already 37. I'm 13 years your senior.
Hindi ako pumapatol sa mga babaeng mas bata pa sa akin ng higit sa 5 taon. Age doesn't matter when it comes to love, Franco. So, what if I'm 13 years younger than you? What's important is that I love you. Giit niya. Tila nang iinsutong tinawanan siya nito. Love? Sigurado kang pag-ibig yung nararamdaman mo, Therese. Sa halip na ma-offend sa sinabi nito, ay mas pinagtuunan pa niya ng pansin ang pagtawag nito sa pangalan niya. Bakit marunong ka pa sa nararamdaman ko, Franco? I've been feeling this way for you for more than half a decade now. Sigurado ako pagmamahal to. Bakit hindi mo subukan na i-date ako para makita mo na totoo ang nararamdaman ko sa'yo? Umiling to. I don't like younger girls like you, Therese. I repeat, hindi ako pumapatol sa mga bata, lalo na sa mga spoiled brat na tulad mo. Excuse me, hindi ako spoiled brat. I may be a brat sometimes, but I'm not a spoiled brat. Really? Kung ganun ay anong ginagawa mo dito? Ginamit mo pang impluwensya ng pamilya mo para makalapit sa akin. That's not what a spoiled brat means, Franco. Madiskarte lang ako. Kung spoiled brat ako, sana pinalipat ko ang mga pasahero nitong flight para ako lang ang sakay nito. Madiskarte, mayas. Sarkastiko ang tawang komento nito. Sa halip na mainis ay napatulala na lang si Therese sa lalaki. Pati ang tawa nito ay nakamamangha para sa kanya. You should go, Therese. Bago ko pa isumbong kay Malaki itong ginawa mo. Pagtataboy sa kanya ni Franco. Ha? Wala naman akong ginawa . Nangangamusta lang naman ako. Napamaang nasagot niya. You boarded my flight and you went here in the cockpit to what? Para lang yayain ako makipag-date? Bahagya niyang pinapungay ang mga mata. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan na i-date ka, Franco? I promise you, hindi ka magsisisi sa akin. Mas masaya pa akong kasama kaysa sa mga babaeng nababalitaan kung dinidate mo. Napansin niyang sandali itong napatingin sa mga labi niya, sabalit agad ring tumigas ang mukha nito. Stop it, Therese. I would never ever date you. Kahit mag-unaw ang mundo, hindi ako magkakagusto sa babaeng tulad mo. Gumuhit ang kirot sa puso niya sa huling sinabi ng binata. Sabalit sa halip na ipakita ang sakit ay taas na niyang sinalubong ang mga mata nito. Kakainin mo rin niyang sinabi mo, Captain Sevilla. Balang araw, mai-inlove ka rin sa akin. At kapag dumating ang araw na yon, luluhuran mo ako. Napaawang ang mga labi ng binata. Tila nabigla sa mga sinabi niya. Matamis na ngumiti lang si Therese at iniwan ang binata sa ganoong ekspresyon. Dumiretso siya pababa ng eroplano hanggang sa makarating siya sa coffee shop kung saan naghihintay ang kaibigan. What happened? Pumayag na ba si Captain Sevilla na makipag-date sa'yo? Tanong ni Nadine. Nakalabing umupo siya sa harap nito. Hindi pa rin. Franco rejected me again. And worse, sinabihan pa akong spoiled brat. Umiling si Nadine. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Therese, tigilan mo na yung pagkabaliw mo sa piloto na yan. Oo, ubod ka ng gwapo pero ang tanda na niya, Therese. Hindi ka naman mauubusan ng lalaki. Marami pang mas gwapo sa Franco Sevilla na yan. Yung kasing edad lang natin. Anong magagawa ko? Si Franco talaga ang gusto ko. Siya lang talaga. Sinubukan naman ni Therese na ibaling sa ibang lalaki ang nararamdaman niya para kay Franco. Subalit lagi ay bigo siya. Sa huli, bumabalik pa rin kay Franco ang puso niya. But you're a Vallejo, Therese. You're beautiful. You're smart. You're talented. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo kapag nalaman nila na naghahabol ka lang sa isang lalaking mas matanda sa'yo? Ang sungit-sungit pa. Bukod tanging si Nadine lamang ang nakakaalam ng damdamin niya kay Franco. Kahit ang pinsan niyang si Malakay na matalik na kaibigan ni Franco ay hindi alam ang nararamdaman niya para sa binata. Muli ay ngumuso siya. Sabi mo nga ay Vallejo, maganda ako, talented, matalino, mabait rin. Kaya naniniwala ako na magugustuhan rin ako ni Franco. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Ay nako, ang lakas talaga ng fighting spirit mo, Therese. Natatawang komento ng kaibigan. Samantala, naglalakad si Franco sa tarmac ng paliparan nang sabayan siya ng kanyang co-pilot na si Jake. Mahigit 1 dekada na nagtatrabaho si Franco bilang commercial pilot sa Vallejo Airlines. Mahigit 5 taon na rin siyang kapitan. Kasabayan niya ang matalik na kaibigang si Malakay Vallejo. Kap, close pala kayo ni Mr. Olivares, yung kapatid ng CEO? Kuryosong tanong ni Jake. Kumunot ang noo niya nang marinig ang pangalan ng babae. Hindi kami close ni Miss Olivares. Kilala lang namin ng isa't isa. Bakit mo na itanong? Bahagyang natawa ang 28 taong gulang na piloto. Napahawak din ito sa batok. Crush ko kasi yung si Mr. Rizkap. Akala ko close kayo.
Pinuntahan ka kasi sa cockpit kanina. Biglang inaalala niya ang mga sinabi sa kanya ng babae kanina. Ang lakas ng loob ng babaeng yun na sabihin, luluhuran ko siya balang araw. Natatawa ang wika niya sa isip. Isang taon na rin ang nakalilipas nang aminin sa kanya ni Therese Olivares na gusto siya nito. Hanggang ngayon, hindi niya mapaniwalaan na totoo ang nararamdaman nito sa kanya. How can a 24-year-old woman like a 37-year-old man like him? At kung totoo man yun, wala siyang planong patulan ng babae. Una, masyadong malaki ang agwat ng edad nila. Pangalawa, matalik na kaibigan niya ang pinsan nitong si Malakay. Pangatlo, hindi ang tulad ni Therese ang tipo ng babaeng gusto niya. That girl was far from her ideal woman. He wanted a woman who is wife material, prim and proper, and mature, just like her ex-girlfriend, Kate. Ayaw niya sa spoiled brat na gaya ni Therese. Crush na crush ko talaga yung Miss Therese Olivares, Kap. Ang ganda-ganda niya tapos ang talented pa. Hindi siya nagkomento dahil maganda naman talaga ang dalaga. Sa mga babaeng pinsan ni Malakay, para sa kanya ay si Therese Olivares ang may pinakamagandang muka. Ang alam niya ay isa ring printo ng babae. Narinig niya kay Malakay na fine arts ang tinapos na kurso nito. Sa tingin mo, Kap, yung mga tulad ni Miss Therese, ano kaya mga tipo niyang lalaki? Anang kasamang piloto. Tumikhim siya at nagkibit-balikat. Hindi ko alam kung anong klase ng lalaki ang tipo ng mga tulad ni Therese Olivares at wala akong interes na malaman. Isang oras ang nakalipas, nakauwi na si Franco sa condo unit niya. Mag-isa lamang ang binata sa buhay. Maaga kasi siyang naulila kaya lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang abuela. Isang dekada na ang nakararaan nang pumanaw ang Lola Agnes niya na siyang kasakasama niya sa buhay. Nagkakape siya sa balcony ng kanyang unit nang makatanggap siya ng tawag mula sa matalik na kaibigang si Malakay. Kay pare, napatawag ka? Tanong niya sa kausap. Hi, Ninong Franco! Bati sa kanya ng 5 taong gulang na anak ni Kai na si Kairos. Inaanak niya ang bata. Agad siyang napangiti sa boses ng inaanak. Hey young man, how are you? I'm good, Ninong. Ikaw po. I just got home from a flight. Why did you call? Papa asked me to dial your number, Ninong. Sagot nito. Ilang sandali pa yung boses na ng kaibigan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pare, papaalala ko lang sa'yo yung birthday ni Erica sa Sabado. Huwag mong kalimutan ha. Ani Kai, ang Erica na tinutukoy nito ay ang asawa nito. Natawa siya. Huwag ka mag-alala pare, pupunta ako. Baka magtampo ka kapag hindi eh. Kahit inimbita rin ng asawa ko si Kate? Natigilan si Franco. Ang Kate na tinutukoy ng kaibigan ay ang ex-girlfriend niya. Naging kaibigan ng asawa ni Kai si Kate dahil naging kapitbahay ng mga ito ang kanyang dating nobya. 5 taong naging nobya ni Franco si Kate. 8 taon na silang hiwalay ng babae subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makalimutan. Yun ang dahilan kung bakit sa edad na 37 ay wala pa siyang asawa. Kung bakit sa nagdaang mga taon ay wala siyang nagiging seryosong relasyon. Pupunta ako pare, gusto ko makita ang inaanak ko. Sa huling sagot ni Franco sa kaibigan. Samantala, 3 araw ang nakalipas, Sabado ng gabi, nang makita ni Therese ang oras ay nagmamadali siyang nagpaalam kay Nadine. Kasama niya ang kaibigan sa isang art exhibit sa Makati. Pareho silang painter ni Nadine. Sa katunayan, naging magkaibigan sila ng babae dahil naging magkaklase noong kolehiyo. Pareho silang graduate ng Fine Arts sa Ateneo. Sa kasalukuyan, pagpipinta ang pinagkakaabalahan ni Therese sa buhay. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga paintings na ginagawa. Tumatanggap din siya ng mga commissioned artwork. I have to go, Nadine. Mauna na ako sa'yo. Baka hindi ko maabutan si Franco sa birthday ni Ate Erica. Anya sa kaibigan. Sigurado ka naman bang pupunta ang pilotong yan sa birthday ng asawa ng pinsan mo? Anang kaibigan. Sigurado ako. Best friend kaya ni Franco si Kuya Kai. Fine. Sige na, mauna ka na. Ako na magsasabi kay Mrs. Madrigal na umuwi ka na. Anito na ang tinutukoy ay ang ginang na siyang nag-imbita sa kanila sa exhibit na yon. Ilang beses niyang naging kliyente ang ginang dahil mahilig itong mangolekta ng mga painting. Thanks, Nads. Ngisi niya sa kaibigan. Paglabas sa bulwagan ay agad na pumaran ng taxi si Therese upang magpahatid sa bahay ng pinsan niyang si Malakay. Wala siyang dalang sasakyan dahil sinundo lang siya ni Nadine sa bahay ng mga magulang kanina. Sa kanilang magkakapatid, si Therese na lamang ang nakatira sa poder ng mga magulang. May asawa na kasi ang Kuya Teddy niya, habang may sariling kondo naman ng Ate Thealis niya.
Isang oras ang nakalipas, pasado 8:00 ng gabi, nakarating si Therese sa bahay ng kanyang pinsan. Agad na sumalubong sa kanya ang pamangking si Kairos, ang panganay na anak ng kanyang kuya Malakay. Sa likod ng bata ay naroon ang mga magulang nito. "Tita Therese, you're here!" Bati sa kanya ng bata. "Hi, Kairos!" Bati niya sa pamangkin bago bumaling sa mga magulang nito. "Happy birthday, Ate Erica!" "Thank you, Therese. Nagaling ka pa yata sa data. Ang ganda mo." Ani Erica. "May pinuntahan akong art exhibit, ate." Isang itim na halter top dress ang suot niya. Pinaresa niya yon ng pulang stilettos. Nakalugay ang mahabang buhok niya at may manipis siyang makeup sa muka. Hindi mo naabutan ng Kuya Teddy mo. Maaga silang umalis ni Charlie. May pupuntahan pa raw. Wika naman ni Malakay. Ang tinutukoy ay ang asawa ng kanyang nakatatandang kapatid. "Come on, Therese. Kumain ka muna. May menudo. Paborito mo yun, di ba?" Ani Erica. Tumalima naman siya. Habang kumakain at nakikipagkwentuhan sa mga pinsang naroroon, ay hindi niya napigilang lumingalinga sa paligid. Hindi pa niya nakikita si Franco. "Sinong hinahanap mo, Therese?" Punan ng katabi niyang si Artemis. Pinsan niya ang dalaga. Kapatid ito ni Malakay at best friend ng kanyang ate Thealis. Wala naman. Ang ganda lang talaga nitong garden ni na Kuya Kai." Anya at nagkunwaring namamangha sa landscape ng malawak na hardin kung saan sila naroon. Akala ko may hinahanap ka." Marami na bang umalis na bisita? Parang hindi ko pa nakikita si Franco." Hindi niya napigilang sabihin. "Nandito si Kuya Franco. Ewan ko lang kung saan nagpunta." Ani Artemis, na natili sa kanya ang mata ng pinsan. "Teka, pansin ko lang, Therese, kapag nandito tayo kina Kuya, parang lagi mong hinahanap si Kuya Franco. Anong meron? Don't tell me, type mo siya." Napakagatlabi na lamang siyang tumango sa pinsan. "Oh my gosh, Therese, gurang na yun si Kuya Franco. Paano naging type mo yun?" Nanlalaki ang mga mata ni Artemis. Natawa siya. "Makagurang ka naman, hindi nga siya mukhang 30, saka ang gwapo-gwapo kaya niya." "Hay nako, iba na lang ang tipuhin mo, hindi ka papatulan nun." "Bakit? Dahil mas bata ako sa kanya?" "Hindi lang yon. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-move on sa ex niya." Kumunot ang noon ni Therese. Akma siyang magtatanong sa pinsan nang mag-vibrate ang cellphone nito sa mesa. Nag-excuse ito para sagutin yon. Pagtayo ni Artemis ay tumayo rin si Therese. Nagpasya siyang pumasok sa loob ng bahay para hanapin si Franco. Natagpuan niya ang binata sa bar area ng bahay. Kasama nito roon ang kanyang kuya Malakay. Hindi lumapit si Therese at sa halip ay tumabi sa isang gilid nang marinig na may pinag-uusapan ng mga ito. "Kanina pa umalis si Kate. Tigilan mo na rin yung pag-inom mo, pare." Narinig niyang wika ng pinsan kay Franco. "Hayaan mo na ako, Kai. Pagkatapos nito, mag-move on na ako." Sagot ni Franco sa tila lasing na boses. "Dapat lang, pare. Engaged na yung ex mo. Huwag mo nang paabutin ng 1 dekada yung pagsinta mo sa kanya." Sagot ni Malakay. Natigilan si Therese. Bumalik sa kanya ang sinabi ni Artemis. Bigla ay nasagot ang tanong niya kung bakit hanggang ngayon ay walang nagiging seryosong relasyon si Franco. Kung bakit single pa rin ito habang ang pinsan niyang si Kai ay may 2 anak na. Kaya ba lagi niya akong tinatanggihan dahil may ex-girlfriend siyang hindi makalimutan? Anya sa isip. "Bumalik ka na sa asawa mo at sa mga bisita niyo, pare. Hayaan mo muna ako dito." Muling wika ni Franco. "Fine, kapag tapos ka na magpakalasing at gusto mo magpahinga, just use one of the guest rooms upstairs." Sagot ng pinsan niya. Pag-alis ng kanyang kuya Kai ay saka nilapitan ni Therese si Franco. "Hi, Franco." "Therese Olivares, anong ginagawa mo dito, ha?" Salubong ang kilay na baling sa kanya ng binata. Ngumiti siya sa lalaki at naupo sa stool na katabi nito. "Akala ko lasing ka na at hindi mo ako makikilala." "Hindi ako nagkaka-amnesia kapag umiinom. And I know your face, kid." "Hindi ako bata, Franco." Nakalabing sagot niya bago kinuha ang baso nito. Ininom niya ang laman niyon. "What the hell, Therese? Bakit mo ininom?" Napamaang na tanong nito. "Para patunayan sa'yo na hindi ako bata. Legal akong uminom ng alak, matagal na. Hindi mo alam pero baka mas malakas pa akong uminom sa'yo." Matamis siyang ngumiti at pinunasan ng daliri ang gilid ng labi. Bumaba ang tingin ni Franco sa mga labi niya. Tila ilang segundong nagtagal yon doon bago ibinalik ang tingin sa mga mata niya. "Anong ginagawa mo dito, Therese?" Napatitig siya kay Franco.
Kahit nakainom ang binata ay wala pa rin kapintasan ng itsura nito. Nasa mid-30s na ang binata pero mukha lang itong nasa late 20s. Narinig ko yung pinag-usapan niyo ni Kuya Kai. Anya sa kaharap. Nagsalubong ang makakapal na mga kilay nito. Hindi ba itinuro sa'yo na masamang makinig sa usapan ng ibang tao? Hindi ko naman sinasadyang pakinggan, Franco. Kasalanan ko bang malakas ang boses niyo? Well, anyway, narinig ko na meron kang ex-girlfriend na hanggang ngayon mahal mo pa rin. Kaya ka naglalasing ngayon. Naliit ang mga mata nito. And what about Therese? If you don't mind me asking, bakit kayo naghiwalay? Akala niya hindi sasagot ang binata kaya napakorap siya nang magsalita ito. Ayaw sa akin ng pamilya niya. Ha? Bakit naman? Anong aayawan nila sa'yo? Gwapo ka, may magandang trabaho, mabuting lalaki. Pagak itong natawa. They just see me as a lowly pilot. Mayaman ng pamilya ni Kate. Gaya niyong mga Vallejo. They're respectable Filipino-Chinese family. They don't want an orphan like me for their daughter. At hindi ka man lang ipinaglaban ng ex-girlfriend mo sa pamilya niya? Walang kwenta pala siya. Kasi kung mahal ka talaga niya, kahit ayawan ka ng buong pamilya niya, ikaw ang pipiliin niya. Umangat ang isang kilay nito. What do you know about love, Therese? Tiningnan niya sa mga mata ang binata. I know about love because I'm in love with you, Franco. Matagal na. Ikaw lang tong ayaw maniwala. Kung ako yung dati mong girlfriend, hindi kita iiwan. Ipaglalaban kita sa pamilya ko. Pero syempre naman, hindi tayo dadaan sa ganun kasi hindi naman matapobre ang pamilya ko. Hindi nagsalita si Franco, subalit na natili itong nakatingin sa mukha niya. Lumunok si Therese at nagpatuloy. I want to help you, Franco. Tutulungan kitang makamove on sa ex-girlfriend mo. Napakorap-korap ito bago bahagyang natawa. At paano mo gagawin yun, Therese? Kapag nakipag-date ka sa akin, date me and I'll help you move on. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Therese? Hindi ako makikipag-date sa'yo. Bakit ba ang kulit mo? Dahil daig ng makulit ang masipag. Mahina itong natawa, may aliw sa mga mata. Maagap yun. Basta, I will try until I succeed. Kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi ako nilaga. Alam ko, kung ulam ka, menudo ka. Menudo? Oo, kasi yun ang paborito ko. Sa habang tumatagal, lalong sumasarap. Humalakhak si Franco. Tila may kumisdod sa puso ni Therese. Yun ang unang beses na napatawa niya ang binata. See? Napatawa kita, di ba? Kaya kitang pasayahin, Franco. You will have a good time dating me. Sumeryoso ito at umiling. I still won't date you, Therese. Bakit ba ayaw mo kung bigyan ng chance? You're way younger than me. Can you imagine? First year high school na ako nung pinanganak ka. Age doesn't matter. Meron nga dyan 25 years ang age gap. You're not my ideal woman. Umangat ang isang kilay niya. Ano bang ideal woman mo? Yung housewife material. Housewife material naman ako Sabay na umangat ang kilay at sulok ng mga labi nito. Do you even know how to cook, Therese? Napalunok siya. Sa kanilang tatlong magkakapatid, siya ang hindi magaling pagdating sa kusina. Well, marunong naman ako ng mga fried dishes. Pero kung gusto mo ng magaling magluto, mag-aaral ako. Pwede ako mag-enroll sa cooking class. Marunong din ako maglinis at maglaba. Aaligaan kita, Franco. Pagsisilbihan. Paliliguan pa kung gusto mo. Paliliguan? Ano ako, bata? Matamis siyang ngumiti. I'm just saying, kahit mas matanda ka sa akin, kaya kitang babyhin. Muli ay naiiling na natawa ito. You're crazy, Therese Olivares. I just want to make a point, Franco, na housewife material din ako. Kaya kung ako sa'yo, i-date mo na ako. Ang alam ko, fine arts ang tinapos mo, hindi marketing. Bahagya siyang natawa. Well, successful ba ako sa pag-market ng sarili ko? Will you now consider dating me? Still a no, Therese. I don't find you pretty enough. Napaawang ang mga labi niya. Teka, yung sabihin mo na hindi ako ang ideal woman mo, tanggap ko. Pero yung sabihin mo na hindi ako kagandahan, nagsisinungaling ka na, Franco. Isang bagay na sigurado ni Therese tungkol sa sarili ay ang itsura niya. Alam niyang maganda siya. Kung gugustuhin niya ay makakapasa siyang modelo o artista. Sa katunayan, ilang agency ang nag-offer sa kanya na gawing karera ang pagmamodelo. You're pretty confident for your own good, Therese. Naiiling na sagot ni Franco. Because I know you're lying. Sige nga, tingnan mo ako ng diretso sa mga mata, saka mo sabihin na hindi ako maganda. Bago pa niya mapigilin ng sarili ay hinawakan niya ang baba nito upang pagsalubungin ang mga mata nila.
Come on, Franco. Sino nga ulit ang hindi kagandahan? Nanghahamong tanong niya at ngumiti. Napalunok ang binata. Mapungay na mapungay ang mga mata nito. Wala siyang narinig na sagot mula kay Franco. Sa halip ay hinila nito ang mukha niya at sinakop ang mga labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Therese. Tila may kuryenteng nanulay sa bawat ugat niya. Hindi siya makapaniwalang hinahalikan siya ng binata. Sandaling humiwalay si Franco para haplusin ang pisngi niya. You're not only beautiful, Therese. I can't believe you have the sweetest lips I've ever tasted in my whole life. Bago pa siya makasagot ay muli nitong sinakop ang labi niya. Sa pagkakataong yun ay mas malalim ang naging halik nito. Yun ang unang beses na nahalikan si Therese ng ganoong paraan. Subalit sa halip na kumalas ay lalo pa niyang hinigpitan ang kapit sa binata. Naging mabilis ang sumunod ng mga pangyayari. Namalayan na lamang ni Therese na nakalapat na ang likod niya sa malambot na kama at wala na ang lahat ng saplot niya. Kinabukasan nagising siya na akala niya ipanaginip lamang ang lahat ng naganap sa kanila ni Franco. Subalit nang makita niya ang binata sa tabi niya, ay napagtanto niyang totoo ang lahat. May nangyari sa amin ni Franco. He took me last night. Namamanghaan niya sa isip. Sa kabila ng pananakit ng katawan ay gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Therese. Last night was one of the best nights of her life. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang mga halik at haplos ng binata sa balat niya. Tumitig siya kay Franco na natutulog pa sa tabi niya. Nang mga sandaling yon, gusto niyang kunin ang sketchpad niya at iguhit ang binata. Mukha kang gwapong anghel kapag tulog, Franco. Mahinang sambit niya. Subalit nabura ang ngiti sa mga labi ni Therese nang magising si Franco. Agad niyang nakitaan ng pagsisisi ang mga mata nito. Therese, anong ginagawa mo dito? Bakit magkasama tayo? Tila nagpapanik na tanong ng binata. Lumunok siya. Hindi mo ba naaalala yung kagabi, Franco? May nangyari sa atin. Nagmura ito bago sinapo ang muka. Get dressed, Therese. Kailangan nating mag-usap. Pinulot nito ang damit niya at inabot sa kanya. Napalunok na tumango lang si Therese. Pagkatapos nilang magbihis ay pareho silang humarap sa isa't isa ni Franco. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Franco habang nakatingin sa kanya. Therese, I'm sorry. Last night was all my fault. Nakainom ako at wala ako sa sarili ko. Wala kang kasalanan. Ginusto ko rin ang nangyari sa atin, Franco. No, kasalanan ko lahat yun. Mas matanda ako sa'yo. I should have known better. How could I do that to you? I see you as a little girl. God, you were a virgin. Muli ay nagmura ito. Franco, humugot ito ng malalim na hininga. Therese, I'm sorry. Pwede bang kalimutan na lang natin to? Tila may tumusok sa puso niya. Hindi mo ako pakakasalan? Umigting ang panga nito. What happened between us was a mistake, Therese. Hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang mali. Gugustuhin mo bang magpakasal sa lalaking hindi ka naman mahal? Kinagat niya ang ibabang labi. Sure, hindi mo ako mahal. Pero may nangyari sa atin, Franco. Ibig sabihin attracted ka rin sa akin. Huwag mo indahilan na lasing ka lang kaya may nangyari. Kasi kahit lasing ka, kung parang batang babae lang ang tingin mo sa akin, hindi mo ako hahalikan. So what if I'm attracted to you? Attraction is different from love. I know, but attraction can turn into love. If we get married, you'll fall in love with me, Franco. Mamahalin mo ko. Umiling-iling to. Hindi tayo magpapakasal, Therese. You're too young for me. Paano kung mabuntis ako? Paano kung magbunga nangyari sa atin? Anong sasabihin ko sa pamilya ko? Tila na estatwa ang binata sa narinig. Bago pa ito makasagot ay bumukas ang pinto ng silid. Iniluwa niyon ang kanyang kuya Teddy. Sa likod ng kapatid ay ang pinsang si Malakay. Parehong laglag ang panga ng dalawang lalaki habang nakatingin sa kanila si Franco. Nang makabawi ay biglang sinugod ni Teddy si Franco at sinuntok sa muka. Bulangya ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nang gigigil na wika ni Teddy habang hawak ang kwelyo ng pang-itaas ni Franco. Kuya! Sigaw ni Teddy sa kapatid. Bago pa niya mapigilan ang nakatatandang kapatid ay pumagitna na si Malakay. Pilit niya inilayo nito ang kuya Teddy niya kay Franco. Teddy, alam kong galit ka, pero hayaan mo magpaliwanag ang dalawa. Hindi magagawa ni Franco na pagsamantalahan si Therese. Oh, really? Sarkastiko ang sambit ng kanyang kuya Teddy. Hinila siya ng kapatid. Ineksamin nito ang mukha niya. Therese, anong ginawa sa'yo ng lalaking yan? Tell me, bunso, may nangyari ba sa inyo? Ipapakulong ko siya. Wala akong pakialam kung kaibigan siya ni Kuya Kai. Napalunok si Therese. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid kaya protective sa kanya ang kanyang kuya Teddy.
Kuya, hindi mo pwedeng ipakulong si Franco. Ginusto ko nangyari sa amin. Hindi niya ako pinilit. Sagot niya sa kapatid. Pagkatapos sabihin yon ay bumaling siya kay Franco na mahigpit na hawak ng kanyang pinsan sa braso. May dugo sa sulok ng labi ng binata kung saan tumama ang kamao ng kapatid. Kailangan mong panagutan ng nangyari sa inyo ng kapatid ko, Sevilla. Matigas na wika ni Teddy. Pakakasalan ko si Therese. Pananagutan ko nangyari sa aming dalawa. Buo ang boses na sagot ni Franco. Tumalon ang puso ni Therese sa narinig. Tiningnan niya si Franco na seryoso ang mga matang nakatingin sa kapatid niya. Hindi ka pa absuelto, Sevilla. Mag-uusap pa tayo sa harap ng mga magulang namin. Anong kapatid bago bumaling sa kanya. Let's go, Therese. Sumama ka sa akin at mag-uusap tayo. Hindi siya nagpahilas sa kapatid. Kuya, iwan mo muna kami ni Franco. May kailangan kami pag-usapan. Therese! Matalim na sagot ng kapatid. Teddy, mas mabuting iwan nga muna natin sina Therese at Franco. Come on, we should give them privacy. Narinig mo ang kapatid mo, may kailangan silang pag-usapan. Privacy? Baka kung ano na naman nagawin ng kaibigan mo yan sa kapatid ko, Kuya Kai. Kuya, hindi na ako bata. Kaya ko ang sarili ko. Saka I repeat, ginusto ko yung nangyari sa amin ni Franco. Ani Therese sa kapatid. Sa sinabi niyang yon ay nawalan ng imik si Teddy. Sa huli ay nagpahila ito kay Malakay. Naiwan silang dalawa ni Franco sa silid. Bumaling si Therese sa bintana at napatingin sa sugat nito. Nagilty siya. Franco, sorry kay Kuya Teddy. Protective lang talaga siya sa akin. Umiling to. You don't have to apologize. I deserve this, Therese. Kung ako rin, naabutan ko ang bunsong kapatid ko kasamang lalaking higit na matanda sa kanya. Hindi lang suntok ang aabutin ng lalaking yun sa akin. Lumunok siya. Ginusto ko rin naman ang nangyari sa atin. Kung tutuusin, kasalanan ko. Kasi ako yung nasa matinong pag-iisip kagabi. Stop blaming yourself. Wala may kasalanan dito kundi ako. Muli ay lumunok siya. Yung sinabi mo kay kuya na pakakasalan mo ko, totoo ba yun? Tumango ito. I will marry you, Therese. Pananagutan ko nangyari sa atin. Muling lumundag ang puso niya. Gusto niyang magsaya sabalit nginingit-ngit siya ng konsensya. Kahit mahal niya si Franco, sa huli ay ayaw niya itong pilitin sa isang bagay na labag sa loob nito. Kung sinabi mo lang yan dahil sa banta ni Kuya Teddy, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya maipapakulong. Hindi ka rin matatanggalan ng trabaho. Hindi ako takot na makulong at mawalan ng trabaho, Therese. I will marry you because I realize it's the right thing to do. Bumuntong hininga ito. Maliit nang umiti. I'm sorry for everything that I said earlier. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinubukan kong takasan ng responsibilidad ko sa'yo. Tama ka. Kailangan nating magpakasal. Ayaw kong bigyan ka ng kahihiyan. Kung sakaling mabuntis ka, hindi ko hahayaan palakihin mong mag-isang magiging anak natin. I will take responsibility for my actions, Therese. I will marry you. Namamangha siyang napatitig sa kaharap. Kung ganun, susubukan mo rin akong mahalin? Maliit nang umiti si Franco. Magiging asawa kita. Wala akong magagawa kundi ang mahalin ka. So yes, I will try my best to love you, Therese. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay niyakap na niya ito. Thank you, Franco. Pangako hindi ka magsisisi sa desisyon na pakasalan ako. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Hindi niya inaasahan na gaganti ng yakap ang binata. How about you? Are you sure you wanna marry an old man like me? Lumayo siya upang salubungin ang tingin nito. Lumabi siya. Maka-old ka naman. Mas matanda pa nga sa'yo si Kuya Kai. Nang kulang 2 taon lang. Wala ka pang 40. Papasa ka ngang nasa late 20s lang. Age doesn't matter when it comes to love. Yung 25 years nga pagitan, nagkakatuluyan. Bakit tayo hindi pwede? Bumuntong hininga ito. Hindi ako kasing yaman ng pamilya mo, Therese. Pero makakaasa kang bibigyan kita ng magandang buhay. I have business with Malakay. I have properties and investments I can offer you. Pumungay ang mga mata niya. I don't need any material things, Franco. Ang gusto ko lang, yung puso mo. I will try my best to love you, Therese. Ngumiti siya. Thank you, Franco. Sapat na sa akin yun. Pagkatapos nilang mag-usap ni Franco ay lumabas na sila ng silid. Naabutan nila sa sala ang kanyang Kuya Teddy kasama ang asawa nitong si Charlie. Gayun din ang pinsang si Kai at asawang si Erica. Masama ang tingin ng Kuya Teddy niya sa magkahawak na kamay nila ni Franco. Subalit bago ito makapag-react ay inanunsyo ng kasambahay na dumating na ang mga magulang nila. Mr. and Mrs. Olivares,
Pakakasalan ko po ang bunsong anak niyo. Deklara ni Franco sa mag-asawang Sydney at Theodore Olivares. Labis na nabigla ang mga magulang ni Therese, sabalit hindi tulad ng kanyang kapatid, kalmadong hinarap ng mga ito si Franco. Gusto kong panagutan mo ang nangyari sa inyo ng anak ko, Franco. Pero desisyon pa rin ni Therese ang igagalang ko. Formal na wika ng kanyang amang si Theodore Olivares. Bumaling ang Ginoo kay Therese. Therese anak, gusto mo bang magpakasal kay Franco? Walang pag-aalinlangan tumango siya sa ama. I will marry him, Papa. Gusto ko pong magpakasal kay Franco. Bumuntong hininga ang ama at tumango. Sa sumunod na oras ay pinag-usapan ang magiging kasal nila ni Franco. Ipinaubayan ng mga magulang ang pagdedesisyon sa kanilang dalawa ng binata. Sa huli, napagkasunduan ni na Therese at Franco na gawing simple at mabilis ang kasal na magaganap. Tanging pamilya lamang niya ang imbitado. Isang oras ang nakalipas habang kausap ni Theodore Olivares si Franco ay mag-isang kinausap ni Therese ang kanyang ina. I can't believe you're about to get married, anak. Parang kailan lang hinahatid pa kita sa school. Ani Sydney sa anak. Natawa si Therese. Ma, I'm all grown up now. Bumuntong hininga ito. Your papa and I were worried, anak. Masyado ako nabilisan sa desisyon niyo ni Franco. Wala kayong dapat ipag-alala, ma. Kaya ko ang sarili ko. Ipinangako rin ni Franco na aalagaan niya ako, na hindi niya ako pababayaan. He's a good man, ma. Magtiwala kayo sa kanya. Sigurado ka na ba talaga dito, iha? Tumango siya. Ma, mahal ko si Franco. Truth is, I've been in love with him for years now. Gusto kong magpakasal sa kanya. Hinaplos nito ang buhok niya. But, does he love you, anak? Lumunok siya. Hindi pa, mama. Pero naniniwala ako na mamahalin niya rin ako. Bakit hindi? I'm a Vallejo. Bahagyang natawa ang ina bago muling sumeryoso. Oh, iha. Ayaw ka man naming pakawalan ng papa mo ay alam din namin na hindi ka namin mapipigilan sa gusto mo. Kung ito talaga magpapasaya sa'yo, hindi ka namin hahadlangan. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang kami ng papa mo. Thank you, mama. Niyakap ni Therese ang ina. Samantala, ng hapong yon, pagkatapos ihatid ni Franco si Therese sa bahay ng mga magulang nito, ay bumalik siya sa bahay ni Malakay. Ngayon ay magkausap sila ng kaibigan sa kusina ng bahay nito. Pare, hindi pa rin ako makapaniwala. You and my cousin Therese? Paano nangyari yun? What happened last night? Ani Malakay. Napabuntong hininga si Franco. Siya man ay hindi makapaniwala sa nangyari. I was drunk and your little temptress of a cousin seduced me last night. Umiling ang kaibigan. Shut up. I know you, Franco. Kahit lasing ka, hindi ka nagpapaakit sa babae. Unless gusto mo. Tama si Malakay. Aminin mo na, Franco. You're attracted to Therese. Usig sa kanya ng isang bahagi ng isip. Fine. I'm physically attracted to your cousin. Sagot niya sa kaibigan. Simula nang magising si Franco ay hindi na mawala sa isip niya si Therese. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang lasa ng mga labi ng dalaga. Nasa utak pa rin niya ang pakiramdam ng katawan nito. Langhiya ka. Kung hindi ka lang gusto ng pinsan ko, hindi lang isang suntok ang makukuha mo. Naiiling na sagot ni Malakay. Pwede mo naman dagdagan, Kai. Come on, punch me. Odyok ni Franco. Kahit siya ay gusto niyang suntukin ng sarili. Umiling ang kaibigan. Sigurado ka bang pakakasalan mo si Therese? Hindi mo naman siya mahal. Lumunok siya. Susubukan ko siyang mahalin. I'm already attracted to her. Maybe love will follow that attraction. Naging seryoso ang mukha ni Malakay. Siguraduhin mo, Franco. Matagal na tayong magkaibigan, pero kapag sinaktan mo ang pinsan ko, pasensya na pare, pero magkakalimutan tayo at magsusulian ng kandila. Hindi ko sasaktan si Therese, Malakay. I will do my best to be a good husband to her. Good. Anito at tinapik ang balikat niya. Samantala, 5 araw ang matuling lumipas. Dumating ang araw ng kasal ni na Therese at Franco. Oh my goodness, ang ganda mo, Therese. Ewan ko lang kung hindi pa lumuwa ang mga mata ng groom mo kapag nakita ka. Puri sa kanya ni Nadine, ang kaibigan ang nag-ayos sa kanya. Dahil mabilisan ng kasal ay walang oras para magpagawa ng gown. Sa kabila niyon, bagay na bagay kay Therese ang simpleng wedding dress na suot. Lalo pang tumingkad ang ganda niya sa makeup at ayos ng kanyang buhok. Sana nga, Nadine. Nakangusong sagot niya. Sa loob ng 5 araw na nagdaan ay isang beses lamang silang nakita ni Franco. May trabaho kasi ang binata at ilang araw itong nasa New York. By the way, buksan mo agad yung regalo ko sa'yo ah. Gamitin mo mamaya. Yung iba sa honeymoon nyo.
Pilyang wika nito. Teka, ano ba yung regalo mo? Namimilog ang mga matang tanong niya. 3 set ng sexy lingerie. Kung gusto mong ma-inlove sa'yo agad ang asawa mo, kailangan galingan mo. Sa edad ng asawa mo, marami na yung experience. Namula siya. Mukha naman siyang nag-enjoy sa first time namin. O baka dahil lasing siya nun. Tanong niya sa isip. Don't worry, gagalingan ko syempre. Hindi ako magpapatalo sa mga naging karelasyon ni Franco. Ilang sandali pa'y pumasok sa silid ang ina para sabihin na dumating na ang pastor na magkakasal sa kanila ni Franco. Sa malawak na hardin ng Olivares residence gaganapin ang kasal. Kaso yung groom mo, wala pa anak. Imporma ng ina. Hindi ba tumawag sa'yo si Franco? Tiningnan niya ang cellphone subalit walang tawag o text doon ang binata. Wala ma. Baka na-traffic lang anak. Napuno ng takot ang dibdib niya nang maisip na nag-back out si Franco sa kasunduan nila. Hindi naman siguro nag-back out ang groom. Takot lang niya sa pamilya mo, Therese. Ani na din nang iwan sila ng ina. Kasabay ang kaibigan ay tinungo niya ang hardin. Hindi pa siya nakakalapit sa mga naroon ay narinig niya ang pag-uusap ng kanyang Kuya Teddy at Malakay. Nasaan na yung kaibigan mo, Kuya Kay? Bakit hindi mo tawagan? Ani Teddy kay Malakay. Tinawagan ko na, hindi naman sumasagot. Wika naman ng pinsan niya. Subukan lang ng lalaking yun na umatras sa kasal. Hindi aatras si Franco, baka may emergency lang. Pilit na kinalma ni Therese ang sarili. Humugot siya ng hininga at bumalik sa entrada ng hardin. Napahinto siya at nahigit ang hininga nang humahangos na dumating si Franco. Pawis ito at bahagyang magulo ang buhok. Sa kabila niyon, napakagwapo pa rin ng binata sa suot nitong barong. Pareho silang napatulala at napatitig sa isa't isa. Oh, nandito na pala eh. Umalingaw-ngaw ang boses ni Malakay na siyang nagpakurap kay Therese. Franco, bati niya sa lalaking nasa harap na niya. Akala ko nagbago na ang isip mo na umatras ka at hindi napupunta. Kumunot ang noon nito. Hindi ko yun gagawin, Therese. I already give my word to you. I'm sorry I'm late. Nasiraan ang kotse ko. Magpapasundo sana ako kay Malakay pero naiwan ko ang cellphone ko. Napilitan ako sumakay sa motor para makarating dito. Pero nasiraan din yung motor na sinakyan ko. Sorry kung ganito ang ayos ko sa kasal natin ah. Kinigat niya ang ibabang labi. Pinipigilang mangiti. Gwapo ka pa rin naman. Bahagya itong natawa bago seryosong tumitig sa kanya. Nakakahiyang magpakasal sa'yo kung ganyan ang ayos mo. Ha? Anong ayos ko? Tumikim ito at bahagyang pumungay ang mga mata. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Nagwala ang puso niya sa narinig. Handa ka na magpakasal sa akin, Franco? Ngumiti ito at hinawakan ang kamay niya. Come on, let's get married, Therese. Sa sumunod na oras ay naging ganap na Mrs. Sevilla si Therese. Halos lumutang siya sa ere nang salyuhan nila ni Franco ng halik ang pag-iisang dibdib nila. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon ng salo-salo na nagtagal hanggang gabi. Congratulations ulit, newlyweds! Malaki ang ngiting wika sa kanila ni Nadine nang magpaalam sa kanila ang kaibigan. Thank you, Nadine. Ani Franco. Captain, alagaan mo tong best friend ko ah. Huwag ka mag-alala, Nadine. Makakaasa kang aalagaan ko ang asawa ko. Sagot ni Franco na nagpalobo sa puso niya. Pagkatapos nilang umalis sa bahay ng mga magulang ay dumiretso sila ni Franco sa kondo nito. Dala na ni Therese ang ilang maleta niya para sa paglipat niya sa tirahan ng asawa. Ito pala ang kondo mo? Anya habang nililibot ang tingin sa paligid. Maliit ba para sa'yo? Ha? Hindi. Malaki nga eh. 3 ang kwarto ng condominium unit nito. Lahat ay may sariling banyo. Malaki ang kusina, malawak din ang sala at balcony. Pwede ako maglagay ng painting dito sa sala mo? Tanong niya nang mapansing wala masyadong nakadisplay sa sala nito. Of course, Therese. You're my wife. This place also belongs to you. Nagwala ang puso niya nang marinig ang salitang wife mula kay Franco. Hindi siya makapaniwalang asawa na siya nito. Nakasal na siya sa lalaking pinapangarap. Thank you, Franco. Maliligo muna ako. Naiinitan kasi ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Franco at dumiretso na siya sa kwarto. Agad na kinuha niya ang paper bag na bigay ni Nadine. Mula roon ay kinuha niya ang isang lingerie bago dumiretso sa banyo. Mahigit 1 oras yata siyang nagtagal sa banyo. Nag-init ang mukha niya habang pinagmamasdan ang refleksyon sa salamin. Masyadong nakakapang-akit ang damit panloob na regalo ng kaibigan. Dapat lang yan para maakit mo ang asawa mo. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Ilang beses humugot ng malalim na hininga si Therese bago lumabas ng banyo.
Subalit paglabas niya ay naabutan niyang tulog na ang asawa. Nakadapa ito sa kama at nakayakap sa isang unan. Ay, excited at kabado pa naman ako. Yun naman pala, tulog ka na. Pero kung sa bagay, hindi ka pwedeng mapagod at may trabaho ka bukas. Nakalabing wika niya sa natutulog ng asawa. Ayon kay Franco, sa susunod na mga buwan pa ito magkakaroon ng bakante sa trabaho, kaya naman hindi pa rin nila napagpaplanuhan ang honeymoon nila. Kahit pamilya ni Therese ang may-ari ng airline kung saan nagtatrabaho ang asawa, ayaw niyang gamitin ng koneksyon para magkaroon ito ng bakasyon. Alam niyang hindi rin yun ikatutuwa ng asawa. Sa huli ay humiga na lamang siya sa tabi ni Franco at isiniksik ang sarili sa asawa. Samantala, kinabukasan, paggising ni Franco ay agad bumungad sa kanya ang magandang mukha ni Therese. Sandali siyang natigilan bago napagtantong kasal na siya sa babae. I seriously can't believe I'm married to her. Anya sa isip. Dahil tulog ang asawa ay malaya niya itong napagmasdan. She's so beautiful even in her sleep. Napalunok siya nang mapatitig sa nakaawang na mga labi nito. Hanggang ngayon, lasa pa rin niya ang tamis at lambot ng mga labi nito. Umiling siya at iniwas ang tingin sa mga labi nito. Subalit sa ginawa niya ay bumaba naman ang mga mata niya sa makinis na leeg at dibdib ng asawa. Nakabukas ang suot nitong roba at hantad ang katawan nito. Sunod-sunod na napalunok si Franco. Mariin siyang napapikit. Anong masama kung maakit ka kay Therese? Asawa mo naman siya. Ani sa kanya ng isang bahagi ng isip. Umiling si Franco. Bago pa siya magpadala sa nararamdaman ay tumayo na siya. Pagkatapos magbanyo ay tumuloy siya sa kusina at nagluto ng almusal. Katatapos lamang niyang magluto nang pumasok ng kusina si Therese. Ipinagpasalamat niya na nakabalot na ng roba ang asawa. Good morning, hubby. Matamis ang ngiting bati ni Therese. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hubby? Hubby, short for husband. Ako naman pwede mong tawagin na wifey. Nakangiting paliwanag nito. Napaubo siya. Don't you think that's very corny and childish, wife? Corny at childish ka dyan. Cute naman ah. Pero fine, sige. Wife na lang sa akin. Nakalabing sagot nito. Hindi niya napigilan ang tawang kumawala sa mga labi. Ngayon lang niya napagtanto na nakakaaliwang ganoong ekspresyon nito. Come on, let's eat. Napakurap-kurap na iginala nito ang tingin sa mesa. May breakfast na? Nagluto ka, Franco? Ako dapat ang magluluto. Sana hinintay mo akong magising. Baka kapag hinintay pa kitang magising, mamuti na mga mata ko sa gutom. May flight ako ngayon. I have to be at NAIA at 9 a.m. Pabiro niyang sagot. Ngumuso ito. Sorry, sanay kasi ako na late matulog dahil sa gabi ako madalas magpinta. Pero susubukan kong gumising ng maaga simula bukas. Mag-a-alarm ako. It's okay. No, hindi yun okay. Asawa mo ko, kaya dapat ako nag-aasikaso sa'yo. Saan ang lipad mo ngayon? Sa Bangkok. Ibig sabihin, uuwi ka mamaya? Tumango siya. I'll be home later, before dinner. Bumalik ang ngiti nito. Sige, ako magluluto ng dinner. Magluluto ako ng paborito mong adobo. Natigilan siya. Alam mo na adobo ang paborito ko. Nakangiting tumango ito. Siyempre, marami akong alam sa'yo, hubby. Mahal kaya kita. Hindi niya alam kung bakit may kung anong kumistot sa dibdib niya. Bigla ay napaiwas siya ng tingin sa asawa. Ikaw ang nagluto kaya ako mag-aasikaso sa'yo. Sige na, hubby. Maupo ka na para makakain na tayo. Ani Therese. I can serve myself, wife. Ngumuso ito. Dali, ako na. Hayaan mo na ako. Sa halip na makipagtalo pa, sa huli ay sumusukong na upo siya at hinayaang pagsilbihan ng asawa. Nang maipaglagay siya nito ng pagkain ay saka ito naupo. Wow, hubby, ang sarap mong magluto. Namamanghang wika nito habang kumakain. Hindi niya napigilang matawa. Therese, pritong itlog lang yan. Kahit na, ang perfect ng pagkakaluto oh. Nahihirapan ako magprito ng perfect na sunny side up eggs. Ngumiti ito bago tila sarap na sumubo. Natagpuan ni Franco ang sarili na nakatitig sa asawa. Stop staring at your wife, Franco. Saway niya sa sarili. Pagkatapos kumain ay nag-ayos si Franco para sa pagpasok sa trabaho. Si Therese ay naiwan sa kusina. Mahigit 1 oras na nakalipas, nagpaalam siya sa asawa. I have to go, wife. Safe skies, hubby. Huwag ka magpapagutom sa biyahe ah. Saka umuwi ka sa akin ng safe. Napangiti siya. Thank you. I'll be home later. Huwag ka rin sanang tumingin sa mga magagandang flight attendant ah. Bahagya siyang nag-angat ng kilay.
I won't forget I'm already married to a Vallejo wife. Good. Sabihin mo wag ka nilang nandiin kung ayaw nilang mawalan ng trabaho. Sa halip na mainis sa sinabi ng asawa ay naaaliw na natawa pa siya. You don't have to be a possessive wife. Hindi naman ako titingin sa iba. Good, hubby. I have to go. Teka, kiss muna. Anito at muling umuso. Mahinang natawa siya bago hinapit ang baywang ng asawa upang pagbigyan ito sa hiling na halik. Nang muli niyang maramdaman ang paggalaw ng mga labi ni Therese, tila nawala si Franco sa sarili. Sa halip na humiwalay ay pinalalim pa niya ang halik. Teka, hubby, kailangan kong huminga. Sambit ni Therese nang sa wakas ay pakawalan niya ang labi nito. Kinagat niya ang ibabang labi. I'm sorry. Humisi ito at dinilaan ang ibabang labi. Okay lang, ayos nga yung mahabang kiss para hindi kita mamiss. Mamimiss mo ako kahit maghapon lang tayong hindi magkikita? Siyempre naman. Ikinawit nito ang kamay sa leeg niya bago siya kinintala ng matunog na halik sa pisngi. See you later, hubby. Namalaya na lang ni Franco na sa buong biyahe niya patungo sa airport ay nakangiti siya. Pagdating sa opisina ng Vallejo Airlines ay agad siyang binati ng mga katrabaho. Hi Cap, good morning. Ang extra gwapo mo ngayon ah. Matamis ang ngiting bati sa kanya ng isa sa mga flight attendants na makakasama niya sa flight ng araw na yon. Aminado si Franco na nakasanayan niyang makipagbiroan sa mga katrabaho. Kaya rin siya nabansagan na playboy dahil ilang flight attendant ang nakarelasyon niya. Subalit sa pagkakataong yon, isang tipid na tango lamang ang isinagot niya sa kaharap na crew. Hanggang sa sumampa siya sa eroplano ay nanatiling formal ang pakikitungo niya sa mga katrabaho. Kap, narinig ko, type ka daw ng bagong flight attendant. Pero hindi mo pinansin kanina. Ang ganda pa naman nun. Baling sa kanya ng kasamang co-pilot. Mas maganda pa rin ang asawa ko. Wala sa sariling sagot niya. Ha? Nag-asawa ka na, Kap? Teka, oo nga, may wedding ring kang suot. Kailan ka pa nagpakasal? Kahapon. Sino pinakasalan mo, Kap? Kilala ba namin? Si Therese Olivares. Ha? Therese Olivares? As in, Therese Vallejo Olivares, yung kapatid ng CEO? Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. The one and only. Teka, Kap, akala ko ba hindi kayo close ni Miss Therese? Tapos ngayon, siya pala ang pinakasalan mo. Paano nangyari yun? Arranged marriage ba kayo? Napatingin si Franco sa katabi. Naalala niya na ito rin ang co-pilot na humahanga sa kanyang asawa. Parang gano'n na nga. Napatikim na sagot niya. Kap, ang swerte mo naman. Crush na crush ko yun. No offense, Kap ha. Pero hindi ba parang ang bata niya para sa'yo? Nagsalubong ang mga kilay niya. Age doesn't matter when it comes to love. Wow, Franco. Ikaw na nagsasabi ng linyang yan ngayon ha. Ang bilis mo yatang nahawa sa misis mo. Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kung sabagay, Kap, tama ka. Hindi ka rin naman mukhang nasa 30s na eh. Anang kasamang piloto. Hindi na siya nagkomento pa sa huling sinabi nito. Ilang sandali pa ay lumipad na ang eroplano nila. Pagdating sa Bangkok Airport, habang naghihintay sa return flight niya ay kusa niyang inilabas ang cellphone para tawagan ng asawa. Kulang 1 minutong nagring yon bago nito sinagot ang tawag. Habi, napatawag ka? Nabiglang sambit ni Therese na tila hindi inaasahan ang tawag niya. Napanguso siya sa endearment nito sa kanya. May ginagawa ka ba? Ito, nag-aayos ng mga gamit. Dumating na kasi yung ibang gamit ko galing sa bahay. Kanina naglinis ako ng mga kwarto. Nilinis ko rin yung sala pati banyo. Diniligan ko rin yung mga cactus sa balcony mo. Napaawang ang mga labi niya. Hindi ka na dapat naglinis, Therese. Nagpapaklining naman ako tuwing weekend. Ano ka ba, hubby? Ayos lang. Trabaho ko to bilang asawa mo, no? Bakit tayo magpapalinis kung kaya ko naman? Sayang lang sa pera. Natigilan siya. Hindi niya inaasahang maririnig ang katagang yun mula sa asawa. Buong akala niya ay maarte ito at spoiled brat. Subalit mukhang nagkamali siya. Just don't tire yourself out. Sagot niya. Opo, hindi naman. Madami pa nga akong energy para magluto ng dinner natin. Good. Ikaw, hubby, bakit napatawag ka? Miss mo na ba ako? Natawa siya. Kinumusta lang kita. Kung okay ka ba dyan sa kondo? Sa susunod mamimiss mo na rin ako, hubby. Napangisi siya nang ma-imagine na nakanguso ito. Let's see, wife. Mangyayari yan, no? Naniniwala ako. Sige na po, baka nakakaistorbo na ako sa'yo, hubby. Teka, bakit mo ako pinupo? Dahil ba matanda ako sa'yo? Narinig niyang hagikik nito.
Hubby, hindi yun ganon. Paglalambing lang yun pagpupo ko sa'yo. Oh, tangi na sambit niya. Muli ay natawa ito. Hindi mo siguro alam kasi magkaibang generation tayo. Okay lang, love pa rin po kita, hubby ko. Sige na, see you later. See you, wife. Hindi niya napigil ang ngiti nang ibaba ang tawag. Ang saya mo, Franco. Hindi yata't nagugustuhan mo ng asawa mo. Tudyo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Bakit siya mababahala kung nahuhulog na ang loob niya sa asawa? Hindi ba't yun naman talaga ang gusto niya? Ipinangako niya kay Therese na susubukan niya itong mahalin. Nasusuklian niya ang pagmamahal nito sa kanya. At mukhang magtatagumpay siya roon. Simula nang may mangyari sa kanila ng babae, ngayon lang niya napagtanto na ni minsan ay hindi na sumagi pa sa isip niya ang dating nobyang si Kate. Ilang oras ang lumipas, nakauwi si Franco sa kondo niya. Nasa pinto pa lang siya ay amoy na niya ang adobo. Dinala siya ng mga paa niya padiretso sa kusina. Naabutan niya roon si Therese. Nakasimangot ito habang nakatingin sa hawak na kawali. May laman yung adobo. Therese, wife? Bumaling sa kanya ang asawa na tila ngayon lamang siya napansin. Hubby, nakauwi ka na. Umangat ang sulok ng mga labi niya. Masyado kaya tang preoccupied sa niluto mo kaya hindi mo ko napansin. Alanganin itong ngumiti at ibinaba ang hawak na kawali. Pwede bang sa labas na lang tayo mag-dinner? O kaya magpa-deliver na lang tayo? Bakit? We have dinner. Nagluto ka ng adobo, oh. Kasi hindi natin pwedeng kainin yung adobo. Bakit? May nilagay ka bang lason dyan? Sira, wala. Bahagya siyang natawa. Oh, wala naman pala eh. Ano kasi, hubby? Maalat tong adobo. Nasobrahan sa asin na toyo. Sinubukan kong remedyohan pero maalat pa rin yung karne. Ininspeksyon niya ang adobo na nasobrahan nga sa pagkaitim. Really? Tikman ko nga. Wag na, baka magkasakit ka pa. Hindi pwede. Itapon na lang natin to. Kung hindi ka pa gutom, magluluto ulit ako. Aayusin ko na. Hindi niya pinansin ang sinabi ng asawa. Sa halip ay lumapit siya sa kawali at tumikim ng isang karne. Bahagyang nanakit ang lalamunan niya, subalit nagawa naman niyang lunukin yun. Okay naman, Therese. Medyo maalat nga lang. Pero pwede kainin. Baling niya sa asawa. Hindi kaya, lumabi ito at namula ang sulok ng mga mata. Hubby, sorry kung failed ang unang luto ko ng paborito mo. Pero promise, gagalingan ko na sa susunod. Tila may pumiga sa puso niya. Wife, it's okay. Please don't cry. Suminghot ito. Sorry, emotional lang ako ngayon. Dumating kasi ang period ko. Oh, does it mean we won't be having a baby? Umiling to. Walang nabuo, hubby. Disappointed ka ba? Masuyo siyang umiling. I'm not disappointed, wife. We just got married. I feel like we should build a relationship first before having a baby. Kagat ang labing tumango si Therese. Sorry ulit sa palpak kong luto. Hinawakan niya ang pisngi nito. Hindi palpak ang luto mo. And it's your first time. You'll get better next time. What's important is that you tried, wife. Don't worry, kakainin ko to. Wag, ayoko magkasakit ka. Hindi ako magkakasakit. Tubig lang ang katapat nito. Huwag ka nang malungkot, wife. Ngumiti ka na, please. Bakit? Pangit ba ako kapag nakasimangot? Hindi, pero mas maganda ka kapag nakangiti. Kumibot ang mga labi nito bago ngumiti. Ito na nga po, ngingiti na. Sige na, magbihis ka na para makakain na tayo. Pagbalik ni Franco sa kusina ay nakahanda na ang mesa. Pinagsaluhan nila ang adobong niluto ng asawa kasama ang isang pitsyal ng juice at tubig. Pagkatapos kumain, nag-volunteer siyang magligpit ng pinagkainan subalit pinigilan siya ni Therese. Ako na dito, hubby. Pagod ka sa trabaho. Magpahinga ka na lang. Ani Therese. Pagod ka rin naman. Nagkasikaso ka dito sa bahay. Pagdating ng bahay ay agad niyang napansin ang kalinisan ng kondo. Gawain ko naman talaga yun. Saka hindi naman yun nakakapagod. Katwiran nito. Hinawakan niya ang braso ng asawa at sinalubong ang tingin nito. I'm sorry, my wife. Anya sa masuyong boses. Ha? Bakit ka nagsasorry bigla? Parang ako yung dapat mag-sorry kasi ang alat ng adobo ko. I need to apologize to you, Therese. I'm sorry for judging you. I was wrong. You're not a spoiled brat. Humuso ito, tila nagpipigil ng ngiti. Fine, I forgive you, hubby. Pero kiss muna. Masuyong hinapit niya ang asawa. At saan gusto ng asawa kong mahalikan? Sa lips syempre. San pa ba? Natawa siya bago siniil ng halik si Therese.
Habol nito ang hininga nang pakawalan niya ang mga labi nito. Pinapatawad mo na ba ako, Mrs.? Malambing na tanong niya. Sobra. Pilya ang ngiting sagot nito na muling nagpatawa sa kanya. Sa huli, silang dalawa ni Therese ang nagligpit at naghugas ng mga pinagkainan nila. Samantala, malaki ang ngiti ni Therese habang pinagmamasdan ang natutulog na si Franco sa tabi niya. Pagkatapos nilang manood ng TV sa sala, ay nagyaya na itong matulog. Isa sa mga bagay na natuklasan niya sa asawa ay mabilis itong makatulog. Kaya ngayon ay heto siya, nakatitig dito. I love you, Franco. I know darating ang araw mamahalin mo rin ako. Wika niya sa isip. Akala niya sa unang mga araw ng pagsasama nila ay magkakailangan sila. Kaya naman labis ang tuwa sa puso niya na tila komportable ito at masaya sa pagsasama nila. Tila isinasa puso nito ang ipinangako sa kanya na susubukan siyang mahalin. Sa sumunod na mga araw ay maayos ang takbo ng pagsasama nila. Kahit may trabaho si Franco, madalas pa rin silang nagkakasabay kumain. Hindi kasi kalayo ang mga bansa ang mga flight nito kaya nakakauwi rin ito agad. Nang araw na yon, kasabay ni Therese si Franco sa tanghalian. Gabi pa kasi ang flight nito pa Dubai at kinabukasan ang balik nito. Will you be okay sleeping alone, wife? Tanong sa kanya ni Franco. Yun kasi ang unang beses na mag-isa siyang matutulog sa kama nila. Oo naman, Habi. Wala namang multo dito eh. Saka, kaya ko ang sarili ko. Don't worry about me. Yayakapin ko na lang yung unan mo para feeling ko katabi kita. Magaling naman ako mag-imagine eh. Kahit wala pang nangyayari sa kanila ng asawa simula nang ikasal sila, masaya si Therese na lagi ay magkayakap sila ni Franco sa gabi. It's just one night, wife. I'll be home tomorrow. Nito. Okay lang, Habi. Oo nga pala, may pupuntahan rin akong exhibit mamaya sa Ayala. Hindi ako makahindi kasi favorite professor ko yung nag-imbita sa amin ni Nadine. Okay lang naman, di ba? You're free to go anywhere you want, Therese. Just inform me when you get home. Thank you, hubby. Opo, magsasabi ako. Pag-alis ng asawa ay inabala ni Therese ang sarili sa pagpipinta. Ginawa niyang studio ang isa sa mga guest room ng kondo. Ilang araw na niyang ipinipinta ang portrait nila ni Franco noong araw ng kanilang kasal. Yun ang balak niyang i-display sa sala nila. Naistorbo lang si Therese sa ginagawa nang bumisita ang ina. Iha, are you in the middle of painting? Tanong ng ginang nang mapansin ang pintura sa kamay niya. Yes, Mama. Napadalaw ka. Well, it's been 5 days since you got married. I want to know how marriage life is to you. Kumusta kayo ng asawa mo? Mama, mabuti po ako. I'm happy with Franco. Masaya kami. Ngumiti ang ina. I'm happy and relieved to know that, anak. Nag-aalala kami sa'yo ng papa mo. Iniisip niyang masyadong padalos-dalos ang desisyon mong pagpapakasal. Mama, I'm okay. Wala kayong dapat ipag-alala. I've never been this happy in life. Being a wife suits me. Iha, hindi maiiwasan ng pagtatalo sa mag-asawa. Kapag nagkaproblema kayo ni Franco, huwag kang magdadalawang isip na tumakbo sa amin, anak. Ma, kapag nagkaproblema kaming mag-asawa, sisikapin namin resolbahin yon bago ako lumapit sa inyo. Nakangiting hinaplos ng ina ang buhok niya. Oh, Iha, I'm proud of what you've become. I can see marriage life is suiting you. Thank you, Ma. Pagkatapos magpaalam ng ina ay nag-ayos na si Therese para sa exhibit na dadaluhan. Formal na pagtitipon yon kaya isang cocktail dress ang suot niya. Therese, talo ka naging blooming ah. Kamusta? Gabi-gabi ka bang nadidiligan ng asawa mo? Pili ang tanong sa kanya ni Nadine nang magkita sila sa pagtitipon. Hindi nga eh. Nakangusong sagot niya. Ha? Anong ginagawa niyo sa gabi? Nanonood ng TV, nagkukwentuhan hanggang sa makatulog, pero magkayakap naman kami sa pagtulog. Saka, lagi niya akong kinahalikan. Napangiti siya habang inaalala ang mga halik na pinagsasaluhan nila ng asawa. Ha? Dapat inaakit mo ang asawa mo para may mangyari sa inyo. Paano siya mai-inlove at mababaliw sa'yo kung puro halik lang kayo? Satisfied naman ako sa pagsasama namin ng asawa ko, Nadine. Sunod-sunod ang duty ni Franco. Ayoko siyang mapagod. Saka naisip ko, mas okay kung sa honeymoon na lang namin yun gawin. Para special. Hindi naman ako nagmamadali na ma-inlove agad si Franco sa akin. Basta, sweet siya sa akin at maayos ang pagsasama namin. Kontento na ako. Natigil sila sa pag-uusap nang ilang kakilala nila ang lumapit sa kanila. Karamihan sa mga yon ay mga lalaki. Sana kasama mo ngayon yung asawa mo para makita niya kung ilang lalaki ang nakatingin sa'yo. Ani Nadine. Wala naman akong pakialam sa ibang lalaki. Si Franco lang ang gusto ko, Nadine.
Hay nako, baliw ka talaga sa asawa mo. Natatawang komento nito. Isang oras ang nakalipas nang magbanyo si Therese ay nakita niya ang ilang mensahe ng asawa sa cellphone niya. Sinubukan din siya nitong tawagan. Agad niyang idinayal ang numero ni Franco. Hello, Franco? Sorry, ngayon ko lang nakita na nag-text tumatawag ka pala. Nakasilent kasi ang phone ko. Bungad niya nang sagutin ng asawa ang tawag. It's okay, wife. Gusto ko lang ipaalam na nandito ako sa labas ng Ayala Museum. Ha? Bakit nandyan ka? Na-cancel ang flight ko. Alam kong wala ka sa kondo kaya dito ako dumiretso. Namilog ang mga mata niya. Sige, lalabas na ako. Pupuntahan kita. It's okay, wife. I can wait here. Tapusin mo muna yan. Patapos na rin naman to, hubby. Lalabas na ako. Bukod sa hindi niya kayang paghintayin ng asawa, gustong-gusto na rin niya itong makita. Paglabas niya ng banyo ay agad siyang nagpaalam kay Nadine at sa propesor niyang nag-imbita sa kanya. Kahit naka-heels ay halos patakbo siyang lumabas ng gusali. Nagwala ang puso niya nang makita ang asawa. Nakatayo ito sa labas ng gusali. Nakapamulsa ang isang kamay habang ang isa'y nakahawak sa maleta. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Franco nang magtama ang mga mata nila. Patakbong tinawid ni Therese ang distansya nila ng asawa. Yumakap siya rito. Hey, wife. Kung makayakap ka, parang ilang araw tayong hindi nagkita ah. Natatawang sambit ni Franco nang maghiwalay sila. Ngumuso siya. Sorry na po, hubby. Ang gwapo mo kasi. Hindi ako nakapagpigil. Ikaw ba naman tumayo dyan na naka-uniform na parang model ng airline? Siyempre tatakbuhin talaga kita. Hinawakan nito ang baywang niya at pinasadahan siya ng tingin. Ang ganda mo rin, Mrs. Kinilig siya, lalo na dahil sa itinawag nito sa kanya. Talaga po? Aha, you look very, very pretty today. Humagikik siya. Thank you. Halika na, umuwi na tayo. Baka dito pa kita mahalikan. Natatawa itong tumango. Hawak ang kamay niya ay tinungo nila ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe pa uwi ay nagtanong ito tungkol sa exhibit na pinuntahan niya. Nagkwento rin ito kung bakit cancelled ang flight nito. Hindi nakaligtas kay Therese ang pasulyap-sulyap sa kanya ng asawa kahit na nagmamaneho ito. I'll help you with your shoes, wife. Ani Franco pagdating nila sa kondo. Yumuko ito para tulungan siyang hubarin ng sapatos. Tila may gumapang na kuryente sa katawan niya nang maramdaman niya ang kamay nito sa paa niya. Pagtayo ni Franco ay hinawakan niya ang braso nito. Hubby, bakit nga pala patingin-tingin ka sa mukha ko kanina? Tumikim ito bago masuyong umiti. I just can't believe you're this beautiful, wife. You're like a beautiful painting in a museum. Ngumuso siya at ikinawit ang kamay sa batok nito. Kaya siguro ang daming lalaking lumapit sa akin kanina sa exhibit. Nagsalubong ang mga kilay nito. Maraming lalaking lumapit sa'yo? Mga kakilala lang naman. Siyempre hindi ko sila in-entertain dahil faithful ako sa asawa ko. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa kanila? May asawa akong ubod ng gwapo at captain pilot pa. Bahagya itong nag-angat ng kilay. Mabuti na lang pala, pinuntahan kita. Baka may mag-alok pa sa'yo na ihatid ka. Ha? Kahit naman may mag-alok, hindi ako papayag, hubby. Kahit gwapo rin at bata pa ang lalaking lumapit sa'yo? Ikaw ang pinakagwapo para sa akin. Ayoko nang kasing edad ko. Gusto ko ikaw lang. Sa'yo lang ako, Captain Franco Sevilla. Pumungay ang mga mata nito. Good. You're only mine, my wife. Only mine. Sagot nito bago siniil ng malalim na halik ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon, hindi natapos ang pagpapalitan nila ng halik hanggang sa mauwi sila ng asawa sa kama. Nang gabing yon, isinukong muli ni Therese ang sarili sa lalaking pinakamamahal. Kinabukasan, nagising si Therese sa masusuyong halik ni Franco sa balikat niya. Agad siyang napangiti. Good morning, hubby. Good morning, wifey. Masuyong bati nito at inayos ang buhok niya. How are you? Medyo masakit ang katawan ko. Oh, kawawa naman ang asawa ko. Stay here. I'll prepare our breakfast para makakain ka na. Tulungan na kita, hubby. No, kaya ko na yun. Just stay here. Dito ko nadadalhin ng almusal natin. Wala akong duty ngayon. Hayaan mong sa'yo muna ako dumuti. Ha? Masuyong pinisil nito ang ilong niya. Ang sabi ko po, Mrs., ako muna mag-aasikaso sa'yo. Let me take care of you for today, okay? Napanguso siyang tumango. Punong-puno ng kilig ang puso. Iniwan nga siya ni Franco sa silid. Pagbalik nito ay dala nito sa tray ang almusal nila. Hubby, wag mo na akong subuan. Hindi naman ako bata. Nakangusong reklamo ni Therese nang subuan siya ni Franco ng prutas. Bata ka naman ah. Baby kaya kita. Nakangising sagot nito.
Namula ang mukha niya sa kilig. Nagpatuloy naman si Franco. Hayaan mo nang babyhin kita hanggat wala pa tayong totoong baby wife. Kinagat niya ang ibabang labi. Pwede saka na tayo mag-baby, hubby. Mga next year. Gusto ko ako muna ang baby mo. Natatawang hinawakan nito ang pisngi niya. Sure, wife. Come on, kumain ka pa. Nang ilabas nito ang pinagkainan nila ay lumabas din si Therese sa silid upang tapusin ang painting na tinatrabaho niya. Hindi na kasi siya makapaghintay na ma-display yun sa sala nila. Naghahalo siya ng pintura nang pumasok si Franco sa silid. Akala ko kung saan ka nagpunta. Nandito ka lang pala. Nahinto ito nang makita ang painting na pinagkakaabalahan niya. Ngumisi siya sa asawa. Ito yung isasabit ko sa sala, hubby. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Wow! Namamanghang sambit nito habang lumalapit sa kanya. Sandali nitong tinitigan ang kwadro bago ibinalik ang tingin sa kanya. You're so talented, my wife. Thank you, hubby. Puno ng pagsuyong sinapon nito ang mukha niya. I'm such a lucky old bastard, aren't I? May maganda, mabait, maalaga at sobrang talented ako na asawa. Umapaw sa tuwa ang puso niya. Hindi ka pa naman old. Ang lakas mo pa nga kagabi eh. Ako yung napagod sa ating dalawa. Humalakhak ito. Fine, pero ako pa rin talaga ang pinakamaswerteng kumag. Nagtawanan sila. Bago dumating ang tanghali ay natapos ni Therese ang painting. Lumabas sila ni Franco para bumili ng frame. Pagkatapos, mabili ang sadyan nila sa labas, ay nagpunta sila sa mall para manood ng sine. Hubby, love kita pero ayaw ko sa taste mong palabas. Puro na lang gyera at barilan. Nakangusong komento niya habang tinitingnan nila ang mga showing na pelikula sa pinuntahang mall. Okay, fine. Anong gusto mo, Mrs.? Natatawang tanong nito. Ito na lang oh. Sige na, please. Itinuro niya ang poster ng isang romantic comedy na pelikula. Okay, pero kiss muna. Dito, hubby? Anya at nagpalingalinga. Ilang tao ang nasa paligid nila. Oo, anong masama? Asawa naman kita. Umuso siya at mabilis na hinalikan si Franco sa pisngi. Kumislap naman ang mata ng asawa. Pagkatapos nilang manood ng pelikulang pinili ni Therese, ay kumain muna sila sa mall bago umuwi. Masayang-masaya ang puso ni Therese kahit na walang sinasabi si Franco na mahal siya nito, pakiramdam niya na nahuhulog na ang loob ng asawa sa kanya. Sa bawat araw na dumaraan, lalo ring nadaragdagan ang pagiging malambing at sweet ni Franco sa kanya. Kumusta yung minudo ko? Tanong niya sa asawa isang gabing kumakain sila ng hapunan. Yun ang unang beses na nagluto siya ng menudo. Ang sarap, Mrs. Magaling ka na magluto. Komento nito. Totoo, hubby? Totoo. Look, malapit nang mabura ang abs ko kakakain ng luto mo. Parang hindi naman. Ang tigas pa rin kaya ng abs mo. At saka nag-exercise naman tayo sa gabi ah. Namumula siya kapag inaalala ang exercise na madalas nilang gawin ng asawa. Natawa ito. Pero hindi kita binobola, Mrs. You're really getting better at this. Thank you, hubby. No, wife. Ako dapat ang mag-thank you sa'yo. Thank you for taking care of me. You're always welcome, hubby. Masuyong sagot niya. Pinagsali niya ito ng tubig nang tumunog ang cellphone nito. Sagutin ko lang to, wife. Ani Franco. Dinampot nito ang cellphone at lumabas ng kusina. Sino yun, hubby? Tanong niya sa asawa pagbalik nito sa mesa. Si Malakay lang. Sagot nito at bumalik sa pagkain. Bahagya siyang nagtaka sa isinagot ng asawa. Nang minsan kasing tumawag ang pinsan ay sinagot yun ni Franco sa harap niya. Ngayon ay pansin niya na laging nasa tabi ng asawa ang cellphone. Baka may importante lang siyang hinihintay na tawag. Anya sa sarili. Binaliwala niyang obserbasyong yon at itinuloy ang pagkain. Kinabukasan, mag-isa si Therese sa kondo nang magkaroon siya ng hindi inaasahang bisita. Good afternoon, I'm Kate. I'm Franco's ex-girlfriend. Nakangiting bati sa kanya ng bisita. Sa halip na gumanti ng ngiti ay napatitig si Therese sa magandang babaeng kaharap. I'm sorry. Wala dito si Franco. It's okay. Ikaw naman talaga ang sadya ko, Therese. Can I talk to you? Tumango siya at pinapasok ito sa kondo. Agad nitong pinansin ang painting na nakadisplay sa sala. I heard that you're a painter, Therese. Ikaw ang nagpinta nito? Oo, pero bakit mo alam ang pangalan ko? Tanong niya. Nag-uusap pa ito at si Franco? Don't worry, hindi kami nag-uusap ni Franco. I've known you from Malakay. Kapit-bahay niya ako dati sa kondo. Naging magkaibigan din kami ng asawa niyang si Erica. Lumunok siya.
I'm sorry pero may kailangan pa akong tapusin, miss. Kung ano man ang sadya mo, pwede bang sabihin mo na? Ngumiti ito. I don't know if you're aware of my history with Franco, but he was my boyfriend for 5 years. Naghiwalay kami dahil ayaw sa kanya ng magulang ko. Alam ko. 2 years ago, I got engaged to a man my family chose for me. But 3 weeks ago, I broke off the engagement. I realized that I still love Franco. But then, I found out I was too late already dahil ikinasal na pala siya. Hindi niya napigilang mag-angat ng kilay. Walang taon na kayong hiwalay ni Franco. Ngayon mo lang na-realize na mahal mo pa siya? I know, I'm such a fool, am I? Oo, tanga ka. Kasi kung mahal mo talaga si Franco, hindi mo siya iiwan kahit ayaw sa kanya ng pamilya mo. Siya ang pipiliin mo sa simula pa lang. Kung nandito ka para sabihan akong hiwalayan ko si Franco, hindi ko yun gagawin. You've had your chance with him. At tapos na ang chansang yun dahil nasa akin na siya ngayon. Hindi tulad mo, hindi ko siya iiwan kahit magkaroon kami ng problema. Kahit ayawan siya ng pamilya ko, ipaglalaban ko siya. Hindi niya isusuko si Franco. Siguro gagawin lang niya yun kapag ang asawa mismo ang nakiusap sa kanya na pakawalan niya ito. Don't worry, hindi ako nandito para makiusap sa'yo na hiwalayan si Franco. I'm not that kind of woman. I respect your marriage with him. Gusto ko lang malaman kung gaano mo kamahal si Franco. Nang malaman ko kay Malakay na bata ka pa, nag-aalala ako na baka hindi ka pa sigurado kay Franco, na baka magbago pa ang isip mo. I don't want him to end up with a woman who doesn't really love him. Pagkatapos ng mga narinig niya mula sa kaharap, napagtanto ni Therese kung bakit ito minahal ni Franco. Kate was not only beautiful, but she was also a mature and wise woman. Binaliwala niya ang insekuridad na umusbong sa dibdib. I know I'm way younger than my husband, but I'm sure about my feelings for him. Mahal ko si Franco at patuloy ko siyang minamahal. Habang nagsasama kami, lalo pang lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Sagot niya sa kaharap. Franco's all alone in life. Please take care of him, Therese. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Mamahalin at aalagaan ko ang asawa ko, Kate. Ngumiti ang babae. Thank you, Therese. I wish you and Franco the best. Maybe in the next few years, once I finally moved on from Franco, we can be friends. Isang tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya sa babae. 3 oras ang nakalipas, dumating si Franco mula sa trabaho. Parang unggoy na naman ang kapit ng asawa ko ah. Natatawa ang komento ni Franco. Namiss lang kita, hubby. Nakangusong sagot niya. I missed you too, my wife. Masuyong sagot nito at hinawakan ng pisngi niya. Talaga? Gana mo ako na-miss? Sobra pa sa sobra. Sagot nito na nagpakilig sa puso niya. Dahil sa paglalambing ng asawa ay nakalimutan niya ang pagbisita ng dating nobya nito. Wala siyang balak na sabihin kay Franco ang tungkol sa pag-uusap nila ni Kate. Hindi nito kailangan malaman pa na mahal pa rin ito ng dating nobya. Let's date tomorrow night, wife. Malambing na sabi ni Franco. Eh di ba may flight ka bukas? Pag uwi ko, maaga akong aalis bukas. Maaga rin ako makakauwi. I'll be home by 3. Magkita tayo sa Ayala Museum. Let's have a museum date. Huh? Museum date? Oo, sabi ni Artemis, mahilig ka raw sa mga museum date, wife. So let's have a museum date tomorrow. Tila may mainit na bagay na humawak sa puso niya. Teka, anong meron, hubby? You didn't know? Tomorrow is the 1-month anniversary of our marriage. 1 buwan na tayong kasal. 1 buwan na pala, hindi ko na malayan, hubby. Natawa ito. 1 buwan pa lang pero ang galing mo na magluto. Speaking of luto, nagluto ako ng sinigang na hipon. Damn, ako talaga ang pinakamaswerteng kumag kasi meron akong the best na asawa. Puno ng emosyong wika ni Franco bago siya siniil ng halik. Pagkatapos ng halik na pinagsaluhan, ay tumuloy silang mag-asawa sa kusina. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagpaalam na ang asawa. Sorry to wake you up, wife. Gusto ko lang magpaalam. Marahang wika ni Franco. Ingat ka, hubby. Inaantok na bumangon siya at niyakap ang asawa. I will, wife. Sige na, get back to sleep. I'll see you later. Anito at masuyo siyang pinatakan ng halik sa noo. Pag-alis nito, hindi na nakabalik si Therese sa pagtulog kaya bumangon na siya. Nagkakape siya sa balcony ng kondo nang magring ang cellphone niya. Hello, Nadine? Aga mong napatawag. Bati niya sa kaibigan na siyang nasa kabilang linya. Nandito ako sa Naiya ngayon, Therese. Nakita ko ang asawa mo. Sagot nito. Naalala niyang sinabi ng kaibigan na pupunta ito ng Singapore. Maaga nga umalis si Franco. May flight siya pa Danang.
Nagkita kayo? Hindi niya ako nakita. Ayoko magpakita sa kanya. Paano? May kasamang babae ang asawa mo. May kasamang babae si Franco? Natigilang tanong niya. Oo, nasa coffee shop sila, Therese. Parang may pinag-uusapang importante ang asawa mo at yung babaeng kasama niya. Anong itsura ng babae? Maganda, maputi, chinita, hanggang balikat ang buhok. Napalunok si Therese. Sa description ng kaibigan ay sigurado siyang si Kate ang babaeng kasama ng asawa. Nasa tabi sila ng glass window. Teka, kukuhanan ko ng picture, isisend ko sa'yo. Ilang sandali pa ay nakita ni Therese ang picture na ipinadala ni Nadine. Nakumpirma niyang si Kate nga ang kausap ng asawa. Therese, nakita mo ba? Untag ng kaibigan sa kabilang linya. Napalunok siya. Si Kate ang kasama ni Franco, Nadine. Yung ex-girlfriend niya na hindi niya nakalimutan sa loob ng 8 taon. Ha? Lintik niyang asawa mo, Therese. Bakit siya nakikipag-usap sa ex-girlfriend niya? Ano, puntahan ko na ba? Wag na, Nadine. Baka may importante lang silang pinag-uusapan. Oh my goodness, Therese Louise. Kailan ka pa naging martir? Hindi ikaw yan. Gusto ko magtiwala kay Kate, Nadine. Nagkausap kami. Sinabi niya sa akin na kahit mahal pa niya ang asawa ko, nirerespeto niya ang kasal namin. Eh paano kung yung asawa mo ang gumawa ng kasalanan? May tiwala ako kay Franco. Sagot niya. Kahit na hindi pa niya naririnig mula sa asawa na mahal siya nito, ay ramdam niya yon sa mga kilos nito. Pero kung pipiliin niya si Kate, wala naman ako magagawa. Mahinang dugtong niya. Ano? Isusuko mo lang ng ganun ang asawa mo? Ang tagal mo siyang pinangarap. Napalakas na tanong ni Nadine. Sa loob ng ilang linggong pagsasama namin, kung hindi niya ako nagawang magustuhan kahit konti, siguro dapat kong tanggapin na hindi talaga maipipilit ang pag-ibig ko sa kanya, Nadine. Sa kabila ng pangamba sa puso ni Therese, sa huli ay pinilit niyang magtiwala sa asawa. Samantala, kalahating oras ang nakaraan, naglalakad si Franco sa kahabaan ng paliparan nang makasalubong niya ang dating nobyang si Kate. Franco, bati sa kanya ng dalaga. Kate, tipid na bati niya sa babae. Huling beses na nakita sila ni Kate ay noong kaarawan pa ni Erica. Mahigit 1 buwan na ang nakararaan. Alam ni Franco na wala na siyang nararamdaman pa sa dating nobya. Subalit ng mga sandaling yon, lalo niyang nakumpirma na wala na siya ni katiting na damdamin sa babae. Wala nang ibang nasa puso niya kundi si Therese, ang kanyang asawa. Franco, pwede ba tayo mag-usap? Maliit ang ngiting tanong ni Kate. I'm sorry, Kate. I don't think my wife will appreciate me talking to you. Sagot niya sa babae. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ng asawa para magselos. Nagkausap kami ng asawa mo, Franco. Kaya ikaw sana ang gusto kong kausapin, total, nakita tayo ngayon. Nagkausap kayo ni Therese? Kailan? Nabiglang tanong niya dahil walang nababanggit si Therese. Nang isang araw. Sumulip siya sa suot na relo bago ibinalik ang tingin sa kaharap. Fine, we can talk for a bit. Pagpayag niya dahil gusto niyang malaman ang pinag-usapan nito at ni Therese. Nagkasundo sila ni Kate na magpunta sa isang coffee shop. Paano kayo nagkausap ng asawa ko, Kate? Pinuntahan ko siya sa kondo niyo, Franco. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. What? Bakit mo ginawa yun? I mean no harm, Franco. Gusto ko lang siya makausap. Gusto ko lang makasiguro na mahal ka talaga niya. You don't have any right to do that, Kate. Kastigo niya sa kaharap. Lumunok ito. I know. Nag-aalala lang ako sa'yo. 3 weeks ago, nakipaghiwalay ako sa fiancé ko dahil hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Pero nalaman ko na ikinasal ka na. Wala akong planong guluhin ang pagsasama niyo ng asawa mo. Pero gusto ko makasiguro na mamahalin ka talaga niya. Walang naging reaksyon ng dibdib niya sa pag-amin ng dating nobya na mahal pa rin siya nito. Ang tanging inaalala lamang niya ng mga sandaling yon ay ang naging reaksyon ng asawa sa pag-uusap nito at ni Kate. I appreciate your concern for me, Kate, but I didn't like that you've talked to my wife without my permission. Hindi mo dapat ginawa yun, at hindi mo dapat pagdudahan ng asawa ko. My wife loves me so much. I feel like I'm the luckiest man alive because she fell in love with someone like me. At ikaw, mahal mo rin ba siya, Franco? Sobra. Mahal na mahal ko si Therese. My wife is the one for me. She's the right one for me, Kate. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Akala ni Franco ay hindi na siya magmamahal pa ng ibang babae pagkatapos ni Kate, na wala nang makahihigit sa naging damdamin niya sa dating nobya. Subalit sa maiksing panahon na minahal niya si Therese,
at higit na naging mas malalim ang pagmamahal niya sa asawa kaysa sa dating nobya. He loves his wife so much, he would die if he lost her. Sigurado siya, si Therese na ang huling babaeng mamahalin niya. Ito na hanggang wakas. I'm happy for you, Franco. Nakangiting sagot ng dating nobya sa kabila ng sakit sa mga mata nito. I wish you happiness too, Kate. Sinserong sagot niya. Pagkatapos kausapin ni Franco ang dating nobya ay nagring ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makitang ang kapatid ng asawa ang nasa kabilang linya. Franco, I called you just to inform you that everything was already set up. Ani Teddy sa kabilang linya. Lihim na kinausap ni Franco ang kapatid ni Therese para humingi ng tulong sa mga ito. Balak kasi niyang sorpresahin ng asawa sa date nila mamayang gabi. Thank you, Teddy. Sagot niya sa kausap. Anything for my sister, Franco. Noong una, hindi ako sang-ayon sa pagpapakasal niyo ni Therese. But seeing you doing this for my sister, I can see how much you really love her. Mahal ko ang kapatid mo, Teddy. Nauna lang niya ako mahalin. Pero ipinapangako kong babawi ako sa kanya sa buong pagsasama namin bilang mag-asawa. Nangangakong sagot niya sa kausap. Samantala, nang hapong yon, kahit napuno ng takot ang dibdib ni Therese, nagtungo pa rin siya sa museum kung saan sila magkikita ni Franco. Pagdating doon, nabigla si Therese dahil bukod sa mga staff ay walang ibang guest na naroroon maliban sa kanya. Doon po tayo sa Gallery 1, ma'am. Wika ng staff. Nang ihatid si Therese ng staff sa naturang silid, labis na natigilan siya nang tumambad sa kanya ang mga painting na ginawa niya sa nakalipas na mga taon. Nakadisplay ang mga yon sa buong gallery. Sa dulo ng silid ay nakatayo si Franco. Kumikislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang asawa. Pagdating sa harap niya ay bigla itong lumuhod. Franco, bakit nakalihod ka? Nagtatakang tanong niya. Masuyo itong umiti habang nakatingala sa kanya. Naalala mo yung sinabi mo sa akin noon, Therese, na kapag na-inlove ako sa'yo, ikaw ang luluhuran ko. Now here I am, kneeling in front of the woman I'm so in love with. Nagwala ang dibdib niya. Nag-init ang mga mata niya. Mahal mo na ako? Mahal na mahal, Therese. I fell in love with you the very first day of our marriage. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Tumayo si Franco at masuyong sinapo ang mukha niya. Pinunasan nito ang basang pisngi niya. Mahal mo na talaga ako, Franco? Naiiyak at hindi makapaniwalang sambit niya. Mahal kita, Therese. Mahal na mahal. I never thought I'd fall for you. But here I am, madly and irrevocably in love with you. Unang araw ng pagiging mag-asawa natin, nahulog na ako sa'yo. At sa bawat araw na dumadaan, lalo pa ako nahuhulog. Sumisinghot siya. Kahit na hindi ako ang ideal woman mo? I thought you were not my ideal woman, but you turned out to be, Therese. Ako ang pinakamaswerteng kumag dahil sa dinami-rami ng lalaki, sa akin ka nagkagusto. Ako ang pinili mong mahalin kahit na mas matanda ako sa'yo. Thank you for not giving up on me. Kahit ilang beses kitang nireject noon, nagpatuloy kang mahalin ako. Pangako, hihigitan ko lahat ng pagmamahal na meron ka para sa akin. I will be the best husband to you. Araw-araw kitang paliligayahin, pagsisilbihan, aalagaan at mamahalin. Napakagulgol na siya. I love you, Franco. I will be the best wife to you too. Hey baby, please don't cry. Sorry, ang saya-saya ko lang kasi ang tagal kong pinangarap na marinig ang lahat ng yan sa'yo. I love you. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan. Kinagat niya ang ibabang labi. Alam mo bang nag-aalala ako kanina? Alam ko nakita kayo ng ex mong si Kate. Natakot ako na baka mahal mo pa rin siya. Na baka bumalik ka sa kanya kapag nalaman mong mahal ka pa rin niya. Namilog ang mga mata nito. Paano mo nalaman na nakita kami ni Kate? Nakita kayo ni Nadine sa airport. I'm sorry baby, pero wala kang dapat na ipag-alala. Hindi sinasadya ang pagkikita namin ni Kate. Sandali lang din kami nag-usap. Pumayag lang ako makipag-usap sa kanya dahil gusto kong malaman kung ano mga sinabi niya sa'yo nung pinuntahan ka niya sa kondo. Lumunok siya. I'm sorry, hindi ko sinabi sa'yo, Franco. Natakot kasi ako sa reaksyon mo kapag nalaman mo na mahal ka pa rin niya. Kahit na mahal pa rin ako ni Kate, wala na akong planong bumalik sa kanya, Therese. Ikaw na ang mahal ko. Pagkatapos may mangyari sa atin, ni minsan hindi na sumagi sa isip ko si Kate. Puro ikaw na lang ang laging laman ng isip ko. Maybe I was already falling in love with you back then. Buong pagmamahal na sinalubong nito ang mga mata niya. Kate was already my past, Therese. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nag-iisang mahal ko. Ang huling mamahalin ko. I love you, Franco.
Namula ang sulok ng mga mata nito sa luha. I love you more, Therese Luis. Mahal na mahal kita. Sana mahalin mo pa rin ako kahit pumuti na ang buhok ko. Kahit uugod-ugod na ako. Mamahalin pa rin kita kahit uugod-ugod ka na. Kahit wala ka ng ngipin. Sana mahalin mo pa rin ako kahit kulubot na ang mukha ko. Kahit hindi na ako maganda. You will always be beautiful to me, my wife. And I will always love you no matter what. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa susunod na buhay ko. Muling lumuhod si Franco. Sa pagkakataong yun ay inilabas nito ang isang singsing. Sabi ng kapatid mo, pangarap mo raw noon na alukin ng kasal sa loob ng museum, sa gitna ng mga painting. Gusto kong tuparin yun, asawa ko. So, will you marry me again, my wife? I will, Franco. Lumuluhang sagot niya. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya ay nagsalo sila sa isang walang kasing tamis na halik. Teka, itong mga painting ko, paano napunta dito? Naalala niyang itanong sa asawa nang pakawalan nito ang mga labi niya. Lahat ng mga obra niyang nakadisplay ay matagal nang binili sa kanya ng mga customer niya. Nakiusap ako sa mga may-ari na ipahiram muna sa akin. Sagot ni Franco. Ha? Paano man nagawa yun? Ngumiti ito. Sinabi ko sa kanila na gusto ko mag-propose sa asawa ko sa harap ng mga painting niya. Luckily, they all agreed, wife. Yun ang dahilan kung bakit madalas na may tumatawag sa akin. Itong museum, tinulungan ako ng Kuya Teddy mo para rentahan to. Punong-puno ang pusong niyakap niya ang asawa. I love you so much, Franco. And I love you so, Mrs. Sevilla. Buong pagmamahal na tugon nito. 5 buwan ang nakalipas ay ginanap ang ikalawang kasal ni na Franco at Therese. Sa pagkakataong yon, hindi lang pamilya nila ang imbitado. Mahigit 1 taon ang nakalipas ay isinilang ni Therese ang unang anak nila ng asawa. Nasundan pa yon ng 2 sa paglipas ng mga taon. Naging maligaya ang pagsasama ng mag-asawang Therese at Franco sa piling ng isa't isa at kanilang 3 anak. Patunay na baliwala ang edad pagdating sa pag-ibig at 2 taong nagmamahalan ng tapat. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.